Praise the Lord. Truly the Lord is good. Amen. So sabi nga natin, this is the day, an appointed day na ating kinagawian na tayo ay magagather together. Again, I would like to reiterate that a king, before the installment of the king, 7 days prior to his installment as a king, so gumagawa siya ng tinatawag na shrine para sa kanyang kinikilalang Diyos. And on the 7th day, doon niya ngayon kikilalanin at pupurihin at pararangalan ang Diyos na kanyang kinikilala. Ganon din naman sa atin, no? Kaya may kita nyo sa Genesis, sabi ko nga kung isipin nyo, wala pa namang kasi minsan ang isip natin na pahinga no? Pahinga. Wala pa naman si Adan tinatrabaho noon, di ba? On the 6 days. Trabaho na ba si Adan? Wala pa. Kaya lang on the 7th day, dapat niya kilalanin ng Diyos. So ang message is that yung the first day of creation, dapat i-appreciate ni Adan yung Diyos na kanyang kikilalanin. He is the maker of everything, no? Ito yung Diyos na panagsalita ay nakakapangyari ang lahat ng bagay. So are we, no? Sa entire week, no? Monday down to Saturday, ang Diyos ba ay naging mabuti sa bawat isa sa atin? So we should have the so-called excitement, no? For the 7th day na dadalhin ko yung pasasalamat ko sa Diyos, sa kinikilala kong Diyos. Especially if we're going to mark that God is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, or the God of Israel. Siya yung nag-adapt sa atin para tayo maging anak ng Diyos through Christ Jesus our Lord. Now, ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay isang napakagandang usapin when it's come to the ministry of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, sabi nga natin, is the third person in the Godhead because we believe in one God in three person because yung one is the essence of God, no? Nagtataglay yung tatlong person na ito ng kakayanan or ng attributes kung sino ang Diyos. And that is the reason why we believe sa triune God. At kung ating titingnan, there is no such salvation if there is only one God. Sino yung ipinako? Sino yung muling nabuhay? Sino yung nagbi-ministry ngayon sa ating panahon? So the essence of the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are co-equal. Okay? Now, tingnan natin ngayon, ito yung isang paksa na kung saan still existing today kasi in-entrust ng Panginoon hindi lamang sa mga apostles, sa kanyang disciple, ang buhay ng isang church. No? From the church na kung saan ito yung kanyang tungkulin, no? To bring and to preach the gospel and bring the people back to God. Kaya lamang, this is a supernatural job. Hindi ito job. Hindi ito wisdom ng tao. No? We need the so-called in partnership with the Holy Spirit of God na siya yung nagbibigay ng conviction sa tao. Ang problem lamang is there is no person na i-share yung gospel, especially the gospel of repentance. Paano naman magkakaroon ng conviction yung tao when it comes to repentance? Nakita niyo yung partnership? It is the Holy Spirit, but tayo bilang mga tao, bilang mananampalataya, we have the responsibility to tell them, no? To tell them about their situation and about the solution and about the promise of God. Ikaw ang merong kabatiran noon. Kaya tayong lahat will be in partnership with the Holy Spirit of God because the church doon sa kanyang birth time, no, in the day of Pentecost until now, the same mandate ang ibinibigay niya sa mga nakakilala kay Kristo. Pag-uusapan natin ngayon is the gifts of the Holy Spirit. Ano ba yung gifts na tinatawag? So pag sinabi natin gifts, kagaya sa Ephesians chapter 2 verse 6, ang ating kaligtasan ay regalo ng Diyos. So ibig sabihin, hindi ito exerted effort ng man, ito ay biyaya, kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. The gifts is so important so that yung church will be equipped and it can address any situations of a human
being or human affair, no? Especially the salvation. So, we have the so-called 9 gifts na narito tulad ng sinasabi ng Biblia. We have the 9 fruits of the Holy Spirit, no? Yung 9 fruits of the Holy Spirit, ito yung character, no? Attitude dapat ng isang tao na pinangungunahan ng Espiritu Santo ng Diyos o kumilala kay Jesus. Give me one of the 9 fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, kindness, faithfulness, patience, ano pa? Self-control. Ano pa? Long-suffering and faithfulness. Okay. That is 9. Itong 9 na ito dito tayo binomolde ng banal na espiritu sa buhay natin. Why? Kasi marahil if we have the 2 believers, for example, they're standing at the front. So, let's say sabihin natin, yung isa, nagmamanifest na yung, sabihin natin, 6 fruit of the Holy Spirit. So, ang working power ng Holy Spirit is to bring the another 3. Halimbawa naman dito sa isa, ay meron siyang 8. So, yung isang wala siya, we know work yan. So that this 9th fruit of the Holy Spirit will be the way of life na gagawin ng isang mananampalataya. Ano po? At sabi ng Biblia, there is no such law. Walang nakasasaklaw. If you are faithful, meron bang nilalabag na batas to? If you are full of love, nilalabag bang batas ito? So kaya this character na ito is, walang batas na sumasakop. So pag walang batas na sumasakop, malaya kang gawin ang mga bagay nito. At the same time, we have the so-called the 9 gifts of the Holy Spirit. Ito ay dinidivide sa 3, no? 3 major categories of the 9 gifts of the Holy Spirit. Yung number 1 is the gift of revelation. No? Revelation. There's something to be revealed. Yun ang gifts na yun na binibigay. We have the so-called the power gifts. Okay, the power gifts or the so-called the signs and wonders, no? Okay. Then yung pangatlo is the inspirations gift or the gift of utterance. Yung sinasabi. Okay. Ang pinaka-text natin dito is the so-called 1 Corinthians chapter 12. Yung entire chapter na yan, naririyan niyang siyam na yan, no? Na inilagay sa 3 category. So, tandaan natin, doon pa sa una nating tinalakay, sino ang giver of the gifts? It is the Holy Spirit. Sino ang baptizer of the Holy Spirit? Ito ay si Jesus. So makita nyo yung kanilang mandato, no? Mandato. Hindi sila nag-cross over. Okay. So, the gifts of the Spirit described in 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to 31, makikita nyo yung 3 category na yan or kung nilipat natin, the 9 gifts of the Holy Spirit. So, the gift of revelation, ang pumapailalim sa gift of revelation is the so-called the word of wisdom, the word of knowledge, in the discerning of spirit. So, napakahalaga nito na dapat ito ay nag-ooperate sa church because we have an enemy. Especially the discerning of spirit ay napakahalaga. Kasi merong mga deceiving spirit na nagkalat sa mundong ito. If the church ay walang ganitong gift, maaaring may embrace niya yung hindi tamang katuruan na ang kanyang perception, ito ay yung totoo. Okay? Kaya ang mundo maraming maraming mga panukala sa pagkilala sa Diyos eh. For example, yung isang prominent, ito naman ay public knowledge. Si Oprah.
nung siya ay tawag dito, meron siyang resource speaker, tinatanong niya about sa religion. So, ang sabi doon is doon sa kanyang ang tawag doon, palabas na ang sabi nung isa dahil sa mananampalataya, ang sabi niya doon, ang sabi niya, iisa lamang ang daan ng kaligtasan. And she quoted the so-called, I am the way, the truth, and the life. Yun ang sabi niya. Then, nagkaroon ng rebuttal, so to say, itong si Oprah doon sa ganong conversation. Sabi niya ganun, maraming kaparaanan na pwede nating gawin, pero sa iisang Diyos ang tungo natin. It sounds like that. Na, kumbaga, maraming pamamaraan, no? Maraming, sabi namin, pwede mong gawin, pero patungo lamang sa iisang Diyos. So, the audience, para bang kung pakikinggan mo at wala kang understanding about the Word of God, oo nga naman, kung ito yung pamamaraan kung pagkilala ko ng Diyos, ito yung aking kaparaanan. Pero we are heading towards one God. At ito rin yung karamihan na naririnig ninyo, isa lang naman ang Diyos natin, iba-iba lamang kaparaanan ng ating pamamaraan ng pagsamba. Hindi po. Hindi po. Kasi merong precisions na ibinigay ang Diyos kung paano siya kikilalanin at sasambahin. Kaya, yung mga ganong pananalita, if we don't have the discernment, hindi natin malalaman that is the wisdom that comes from human spirit or from the enemy. Kaya ang gifts nito ay ibinibigay sa church upang sa ganoon mag-operate at makip yung sabihin nating Word of God with purity na walang tinatawag na adulteration. Okay. Now, tingnan natin. Doon sa tinatawag nating revelation gift, the number one is the so-called the word of wisdom. In James chapter 1 verse 5, ang sabi po ay ganito. In James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, okay, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Now, this wisdom, mga kapatid, na makikita natin sa James, meron tayong tinatawag na natural wisdom. Ikaw may wisdom ka because our experiences, ang ating pag-aaral, it gives wisdom sa bawat isa sa atin. But this is a supernatural wisdom. Ito naman yung sinasabi dito sa James, ito yung magagamit mo sa iyong pamumuhay bilang mananampalataya. No, this is not the supernatural gift or the so-called the gift of wisdom. Ang gift of wisdom na makikita ninyo is yung sa panahon ni Solomon. Though, lahat ng gifts na ito, sasabihin ko sa iyo, ito lahat ay in operation sa buhay ng Panginoong Hesukristo. The gift of the word of wisdom, the word of knowledge, and the discerning of spirit. Nag-ooperate siya doon. Kasi ang sabi ng Biblia, siya ay binigyan ng Espiritu Santo without limits. Ibig sabihin, alam niyo po ba, pwede rin sa atin yun Kasi ang katawan na ito, ang legal access of the Holy Spirit sa mundong ito para maisagawa ang naisin ng Diyos. The same body, flesh and blood, so to say, is also an avenue for the enemy para isagawa yung naisin niyang distraction sa mundong ito. So these two, ay humahanap yan ng tinatawag na flesh and blood so that they are legal dito sa mundong ito, at yung mananampalataya kaya binigay ang Espiritu Santo upang maisagawa ng Diyos ang kanyang naisin sa mundong ito. So tayo pa rin ang sabihin nating vessels ng Panginoon para maisagawa yung naisin ni Lord sa mundong ito. The same din naman ang other side, yung mga unregenerated people inspired by the so-called satanic mind plus the fallen nature of men,
yung kanilang naisin din ay sinasagawa. Ano, di ba? Ang sabi, anuman ang kahinatnan ng mundong ito, ang mananagot sa harapan ng Diyos, tao. Bakit nararanasan ng tao ang ganitong sabihin nating climate change, no, ang mga typhoon ngayon wala hindi mo na iindahin yung signal number 1, 2, 3 and 4 na hanggang 5 na yung mga signal ngayon. But the question is bakit? Because of human intervention. Bakit napupulyot ang ating kapaligiran? Because of the so-called development economic needs ng tao. Pinutol ng pinutol, pinabuga ng pinabuga sa sasakyan, ng carbon monoxide. So lahat yan, ang babalikan ay tao. Because siya ang may legal rights sa mundong ito when you go back doon sa Genesis and let have them dominion. The same thing, ang tao rin ang gagamitin ng Panginoon para maisagawa ang naisin ng Diyos sa mundong ito. Ano ang sabi doon sa Lord's Prayer? Let your will be done on earth as it is in heaven. Lamang God is looking for a willing vessel, a willing human being, a willing sons and daughters of God para maisagawa niya na ang mundong ito'y tila baga maging langit. Okay? So, doon sa part ni Solomon, ang word of wisdom ay makikita natin vividly kasi kung maalala ninyo yung pumuntan 2 prostitute na parehong nanganak. Naalala niyo yon? Na yung anak ng isang prostitute namatay, nahigaan niya. No? At pagising sa umaga, yung isa, ang katabi niyang anak ay yung patay at isa buhay. So nagkakaroon sila ngayon ng tinatawag na pagtatalo na yung anak na yun ay anak niya dahil yung anak niya ay namatay. So pinagtatalunan ngayon yung bata kung sino ang ina. Wala pa naman DNA test noon. Di ba? Pero God gave Solomon wisdom. Di ba yun ang hindi ni Solomon? Wisdom. Kaya nga, ang word ngayon is Solomonic wisdom. So nakita niya, siguro kung tayo doon, paano ba natin malalaman na kung sino ang ina nito? Then, humingi si Solomon, by God's tinatawag na word of wisdom, humingi siya ng tinatawag na palakol. Espada, sword, para hatiin yung bata para tig-isa sila. So, walang labangan, ika nga, di ba? Walang labangan. Pero yung puso ng ina ay na-reveal. Yun na lamang ma-reveal yung puso ng isang tunay na ina. Kaya sabi nung isa, wag na po, mahal na hari, ibigay niyo na po sa kanya, mabuhay lang yung bata. Then, ano ang sabi ni Solomon? Ibigay ang anak dito sa inang ito. So nakita nyo, the word of wisdom. Sa church, marami mga sitwasyon sa buhay ng mga tao that we need the operation of the word of wisdom. Paano gagawin ang isang bagay? Paano natin ito, kumbaga saan aatakihin at bibigyan ng solusyon sa atin pong mga buhay. Yung sabi ni Pastora kanina, actually ako ang nagturo doon sa suicide. That is 4.4 thousand a year na at sa DepEd or sa mga student, that is 404 ang namatay, That is 2019 something like that, or 2023 latest yun . Now, ang nakikita natin dito, because bakit humahantog yung mga tao sa ganung kalalagayan? Kasi dead end ng road ang kanilang nakikita. Wala silang, sabihin nating, magsasabi sa kanila, there is a hope. Walang salita ng Diyos according to Psalms 119 verse 119 verse 9, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, sa mga buhay ng mga taong ito,
No, dahil walang gabay ng salita ng Diyos, ang nasusumpungan nila sa bawat sitwasyon at bawat problema is the dead end. Walang nakikitang pag-asa. Kaya, ano ang pinakasolusyon na ibinibigay nila sa kanilang buhay? Tapusin na ang buhay na ito. Kasi wala na itong halaga. Kumbaga sa ano, failure ako, etc., etc. Yun ang mga nangyayari. But here, kung makikita natin, the word of wisdom ay napakahalaga kasi sinasabi ng Panginoon ano ang gagawin mo sa isang drastic situations na tila baga wala ng solusyon. Yan po ang word of wisdom. Marami, pagbabasahin yung Biblia, napakarami. In operation, even in the Old Testament and the New Testament, the word of wisdom. Kung maalala ninyo, in Jesus' account, no, ay sa mga sitwasyon na he was being trapped, no, ng mga religious leader, di ba? That is the so-called the word of wisdom. Sabi niya doon, gusto kasi siyang ipakulong o gustong maakusahan ng mga religious leader na ito. At sabi niya, it is a rightful thing to pay taxes to Caesar. Pero ang kanilang layunin is ano yun, to trap the Lord Jesus na kung magiging disrespectful siya doon kay Caesar, it is a commission of crime. Pwede na siyang, ano yun, ipapatay ng mga Romans. Pero the word of wisdom, ano ang sabi doon? Give me a dime. At sabi niya ganun, whose inscription meron dito sa dime na ito? Sumagot yung tao, Caesar, Caesar. Ano sabi ng Panginoon? That is the word of wisdom. Give to Caesar what is Caesar's, give to God what is God's. That is a very drastic situation that will cost the life of the Lord. Di ba? Ano pa? Marami. Actually, in the life of Jesus Christ, ng ating Panginoon, very, very visible ito. Nung in-entrap siya, na-question siya nung mga tsuwariwap ng mga religious group. Kasi sa religious group, ang mga Pharisees and Sadducees, may mga ano yan, may mga acolyte yan. Alam niyo yung acolyte? Yung mga sakristan. Sakristan kasi is acolyte. Okay. So, sila yung pinapupunta. Puntahan mo nga doon. Yung kung anong pinagagawa ni Jesus doon. Diba? At inire-report sa kanila for the purpose na ma-accuse ang Panginoon. Ang sabi doon, in what authority, no, ang tanong sa kanya, na itinuturo mo ang mga bagay na yan. Kasi threat na yung yung mga Pariseo at Sadduceo dahil ang dami na sumusunod kay Kristo. Di ba? Parang ganito lang yan. Pag alam nilang maraming boboto sa iyo, anong gagawin? Sisiraan ka. No? Itratrap ka. So, anong nangyari doon? In what authority you are teaching those things? Word of wisdom. Though, alam natin, nung pinag-aralan natin, doon sa Judaism, way of educational system ng Judaism, yung arguments meron. Pero ito yung sinabi ng Panginoon. Sabi niya, I will ask you a question also. No? Question to question. In what authority John the Baptist ginagawa niya ang pagbabautismo? Ang tanong sa kanya kasi, in what authority? Authority kasi pinag-uusapan, sinagot niya ngayon rin ng in what authority. So sabi niya, in what authority na meron si John the Baptist para magbautismo? Nagbulungan ngayon, no? Itong mga tsuwariwak na ito, itong mga religious leaders din na ito, nakasama doon. Pag sinabi natin sa tao, umatay tayo. Kasi naniniwala sila na si Juan Bautista ay propeta. Kasi ganun ang pagpapahalaga nila ng propeta doon. So, ibig sabihin natin, pag galing sa tao yan, sila mismo ngayon ay, mananagot sa tao. Pero, pag sinabi natin sa Diyos, bakit ayaw nating maniwala? Yun ang no? Yun ang sitwasyon.
Bakit ayaw nyo maniwala kung sasabihin to sa Diyos ito? Tapos ngayon, ayaw nyo naman sabihin din na galing sa tao kasi malalagay kayo sa alanganin. Pag sinabi mo sa Diyos, malalagay din kayo sa alanganin. Bakit hindi nyo sinusunod? Ano ang sabi noong Chuwariwap? Hindi po namin alam. Ano sabi ni Jesus? Hindi ko rin sasabihin what authority kung ginagawa ang mga bagay na ito. That is the word of wisdom na ibinibigay ng Panginoon. And I believe yun ay available din sa bawat isa sa atin. Lamang the problem. Ano ang sabi dito ni Pablo sa 1 Corinthians? Ayaw kong maging ignorante kayo about the spiritual gift. So, ibig sabihin, meron kang responsibility to know it. The operations of these gifts of the Spirit ay nahahadlangan kung hindi ka nagbabasa at hindi mo inaalam ang Biblia. Knowing the so-called the Bible, pwedeng hugutin ng Holy Spirit ang salita na yon o wisdom na yon para ibigay sa iyo in a certain or a specific time that you need it. Ang problema, anong huhugutin kung wala kang inilagay? Okay po ba? Kaya, kung titingnan natin, sabi doon, ipag-pray natin, ang gifts of the Holy Spirit. Sino ang nag-a-assign? Kung anong spiritual gift meron ka, ang Holy Spirit. But the responsibility ng bawat isa sa atin, alamin natin ang salita ng Diyos. See? Kasi hindi mag-ooperate kung wala yung salita ng Lord eh. Paano mag-flow yung wisdom kung wala ka? Ang karanasan ko kasi mga kapatid, kasi nabutan ko yung charismatic time. Ang kasi understanding nila sa mga ganito, yung para ba yung mga bagay na babagsak mula sa langit, tapos babalutin ka, tapos maiisip mo na lang yung mga bagay na ganun. Hindi ganun yun mga kapatid. You should, dapat malaman mo ang salita ng Diyos. Proverbs, anong sabi niya Proverbs? If I'm not mistaken, Proverbs chapter 2. Ang sabi doon, huwag mong aalisin, ang salitang ito o ang turo ng iyong magulang at ng iyong ng iyong ina at ng iyong ama. I-bind mo ito, it's speaking to the Christian kasi sila Israelita sila I-bind mo daw ito sa iyong buhay, kasi pagdating ng panahon, ito ay tinatawag na magagamit mo. It will save you, it will keep you safe. Ganon din sa atin. Ang salita ng Diyos bring forth life. Sa bawat sitwasyon, magagamit natin ito. Sometimes, or hindi lang sometimes, more often, na ang tao ay nadadala ng bunsod ng damdamin o silakbo ng damdamin. For example, yung tinatawag na road rage. Pag meron kang tinatawag nating salita ng Diyos at yan ay buhay na buhay sa puso mo, hindi ka mawawala sa tinatawag na hulog at hindi ka madadala by your emotions. Magiging matalino ka sa bawat bagay na sasabihin mo at pakikipag-usap mo at pakikipagtalastasan mo. Hindi mo bababaan ng window. So ano ang nangyari? Bakit nangyari karamihan sa tinatawag na road rage? Kasi they are both walang wisdom. They are emotionally eccentric sa kanilang karapatan bilang tao. Ay, ayaw din magpatalo nung isa. Ayaw din magpatalo nung isa. O ano mangyayari? Di ba? Titingnan na lang natin kung sino ang matapang at malakas sa atin. Kaya nauuwi sa tinatawag na road rage. Kaya the nine fruit of the Holy Spirit is very important talaga. Ano yun? Patience. Self-control. Mga kapatid, this is a supernatural character and that is the reason why
we need the Holy Spirit sa buhay natin. Meron tayong natural patience, pero nauubos yun eh. No? Yung sabi ko nga doon, nang tuturo ako sa PIMOK, ang ina ang ilaw ng tahanan. At ang mga ama naman ay haligi ng tahanan. Sabi ko, wala ba kayo napupuna kung ang ina ay ilaw ng tahanan? Sabi ko kayo, mga sir, hindi ba ang ilaw napupundi? Kaya naririnig natin sa mga nanay natin, alam mo, punding-pundi na ako sa iyo. Di ba? Lengguwahe ng nanay ko yan. Pag mo akong pupundihin, tatamaan ka sa akin. So, ibig sabihin, ano yun? Kahit mahaba ang patience, no? May hangganan. Kaya lang, no? Meron tayong Holy Spirit of God na ibinibigay sa atin so that ang ating patience ay mas prolongated. Naalala niyo yung sinabi ni Jesus? In-operation ito sa Panginoon eh. Ano sabi niya? Sa cross. Di ba? Wala na nga siya kasalanan. Kumbaga, bakit siya tumanggap ng kamatayan? Ano sinabi niya? Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kita niyo yun? Ginawa na sa kanya yun, tapos ang lingwahe pa niya ay ganun. Di ba? So, the wisdom. Let's go to the so-called the word of knowledge. So, importante ito. Ano yung wisdom? Ito ay yung pamamaraan na ibinibigay ng Diyos for a certain situation so that ito ay maisaayos, masolve, ika nga. Ano? Then the word of wisdom. In 2 Kings chapter 6, verse 8 to 18, okay, ito yung nakaraang Wednesday, no? The word of knowledge. Allow me to read verse 8. Now the king of Syria was making war against Israel. Sa other translation kasi, Syria is also ginamit yung word na Arameans. Okay. Okay, making war against Israel, and he consulted with his servant. No? Yung hari ika ng Syria, ano yun? May tawag yung servant niya. Okay. Saying, my camp will be in such and such a place. Sabi niya. Kasi nagplano eh, no? Military plan yung King of Syria na ito kukubkubin natin yung bansang Israel o bayang Israel. So ito yung plinano namin kung saan yung mga captain for the attack. Okay. At sabi niya ito, verse 9, and the man of God sent to the king of Israel saying, no? Ano daw? The man of God. These are the prophet. No? The prophet of God. At in this particular situation, it is Elisha. Okay, Elisha. And the man of God said to the king of Israel, saying, beware that you do not pass this place, okay, for the Syrians are coming down there. Okay? Ano sinabi? Pinadala si Elisha at sinabi sa hari na huwag kayong dadaan dyan kasi naririyan ang mga Syrian. That is the so-called the word of knowledge ibinigay ng Diyos kay Elisha na sinabi doon sa hari ng Israel. Ngayon, ito naman yung nangyari sa mga Syrian. Sabi nito, the king of Israel sent someone to the place in which the man of God had told him. Thus he warned him, and he was watchful there, not just once or twice. Verse 11, tingnan niyo, pakinggan niyo. Therefore, the heart of the king of Syria was greatly troubled. No? Parang ganito, di ba? Pag meron kang operation, no? Operation. Nabulilyaso, di ba? Alam yung word na nabulilyaso, hindi nag-prosper, no? Yung iyong binabalak. Ito yung naramdaman, no? Therefore, the heart of the king of Syria was greatly troubled by these things. And he called his servant and said to them, will you not show me which of us is for the king of Israel? So ang mind nung king of Syria na yon, nagtatraidor na nagsasabi doon sa hari ng Israel, ito yung balak nila, ito yung gagawin nila. Pero
ang nagsabi is the prophet of God in the name of Elisha. Why? Because the operation of the word of knowledge, no, ay ibinigay kay Elisha at sinabi doon sa King of Israel para hindi sila mapahamak. Kita niyo yung operations na yon? Okay. Ang galing, no? Okay. Alam mo yun, kung ganito ang intelligence natin, siguro nadampot na lahat yung mga no? Yung mga dapat managot naman managot sa lipunan, ano? Okay. Ayan. Okay. So, let's go to verse 12. And one of his servants said, "None, my lord, O king, but Elisha, the prophet who is in Israel, tells the king of Israel the words that you speak in your bedroom." Nakita nyo? Alam ni Lord. Then, anong ginawa ni Lord? He give the word of knowledge kay Elisha, punta ka sa hari ng bayan ng Israel. Ang question ko, bakit ginagawa ng Panginoon yun? Hindi na lamang niya hayaan na ano yun. Sige, kung sino ang matapang. Kung sino marami, patay kung patay. Diba? Why? Dahil ang Diyos ng Israel is bound by His covenant to the nation of Israel. Covenant kasi, alam nyo ba napakakapangyarihan ng covenant? You are in covenant kaya hindi ka pababayaan ng Panginoon. Lalo na ngayon we are in covenant with God through the blood of Jesus. Through the blood of Jesus. Di ba? From generation, yung kinanta natin kanina, kung maiintindihan nyo lang ng husto yun, I tell you, you will kneel down and be thankful to God. Because hindi ka binibitawan ng Panginoon kahit ano ang mangyari. Verse 13, so he said, "Go and see where he is, that I may send him, that I may send and give him." And it was told him, saying, "Surely he is in Dothan." No? Pinahunting si Elisha. Okay. Therefore, he sent horses and chariots and a great army there, and they came by night and surround the city. Okay. And when the servant of man, so sino nang kaaway ngayon? Nag-ship na muna yung plano nila na tawag doon, i-ambush ang army of Israel na punta kay Elisha. Alam niyo, ginagamit talaga ng Panginoon, yun ang pinupuntirya ng kaaway. Kaya kung ikaw isang matuwid na politiko, kaaway ka ng ibang politiko. Public knowledge. Kapag ginagawa mo yung tama, marami kang kaaway. Kasi hindi ka nila kaisa. Di ba? Birds of the same feather. Okay. So, anong nangyari, na-focus ngayon kay Elisha yung target. No? Okay. Kaya yung nakikita niyo yung mga witness, tinutumba yun eh. Di ba? Sila yung tinutumba. No? Bago dumating sa korte, kinakalang itumba na yan. No? Okay. Mga whistleblower. And when the servant of the man of God arose early and went out, there was an army surrounding the city with horses and chariots. And the servant said to him, "Alas, my master, what shall we do? What shall we do?" Di ba? Pagka may problema tayo, yun ang natin, lingwahe natin eh. Ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Okay. Verse 16, so he answered, "Do not fear, for those who are with us are more than those who are with them." No? So talagang bakit hindi ka ba mararatel noon eh? Pinaliligiran ka na ng tinatawag na mga chariots, horses, and armies. No? So nataranta ngayon yung servant ni Elisha. And Elisha prayed and said, "Lord, I pray, open his eyes that he may see." Then the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Why? Because God is in covenant with Israel. Now,
God is also in covenant with us through the blood of Jesus Christ, our Lord. Kaya dapat pasalamatan mo ang Diyos sa buhay mo. Then, ito ang nangyari. Verse 18. So when the Syrian came down to him, no, aatakihin na, no, Elisha prayed to the Lord and said, strike these people, I pray, with blindness. And he struck them with blindness according to the word of Elisha. Nakita nyo? According to the word of Elisha. Dito kung paano ka-powerful, no? Ang panalangin. Di ba? Yung Diyos tumutugon dun sa panalangin. Sabihin mo sa katabi mo, tumutugon ang Diyos sa panalangin. Kaya manalangin tayo. See you. Okay. So yun yung nangyari, no? Ang akala noong hari nung Syrian, meron traidor. Pero hindi niya alam that the word of knowledge operated in the life of Elisha. Then, kilala niyo si Peter and Ananias. Si Peter, Ananias, and Sapphira, dun sa ating mga nakaraan. So, di ba, inilagay ngayon yung pinagbilhan, pero because the word of knowledge ay dumating kay Pedro, tinanong niya, yan ba lahat ang inyong pinagbilhan? Opo, sabi ni Ananias. No? Pero may dumating ng word of knowledge kay Peter. Peter, tanong mo yan. So, opo. At sabi ni Pedro, ano yun? Bakit ka nagsisinungaling? Why you lied to the Holy Spirit of God? Na yan lang ang pinagbilhan. Ano nangyari? Boom! Patay. Patay. Then, pagkatapos dun, ipinalibing, dumating yung asawa sa Pira. The same din, nakikita nyo, meron talagang, ang Diyos kasi, hindi naman kaagad-agad yan, merong liway na pinakikita na ano yun, yan ba ang pinagbilhan ng inyong tinatawag na ari-arian? Ano sabi din ng asawa? Yun daw, no? Nag-usap sila, no? Then, ano yun? Boom. Sabi, nakikita mo ba, Ika, yung mga paa, ang ano na yan, mga masa-masa pa, yan, Ika, ang naglibing sa iyong asawa. Bumagsak din. But the question is, why Peter? Ba't hindi nila siya naniwala na yun, lahat yun? Diba? But the word of knowledge came to Peter sa pamamagitan ng pagtatanong. Okay. Then, kung naalala niyo si Nathaniel, sino nakaalala kay Nathaniel? Sino si Nathaniel? Siya yung disciple of the Lord na frustrated sa buhay, na naupo doon sa ilalim ng puno. Hindi alam ni Lord na ano yun. Nung lumapit siya, ito yung sabi ng Panginoon, the word of knowledge. Narito, Ika, ang tinatawag na tunay na Israelita. Nagulat si Nathaniel. Sabi, tunay na Israelita. Kasi very patriotic talaga si Nathaniel. Kaya lamang tataka siya, ano ito sinasabi ng Panginoon? So, sa kanyang tinatawag na pakipag-usap sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon Jesus, nakita kita doon sa ilalim ng puno ng igos. Nagtaka ngayon si Nathaniel. Kaya sa pamamagitan noon, talagang yung pananampalataya ni Nathaniel that Christ is the Messiah, no? Because of that revelation or the knowledge. Revelation, knowledge yan, okay, the word of knowledge na binigay ng Holy Spirit sa Panginoong Hesukristo. Tatandaan nyo ang lengguwahe ng Panginoon. Ang sabi niya, lahat ng ginagawa ko is not my own power, but by the Holy Spirit of God. Sinabi na, inalam na. Okay, let's go sa pangatlo sa una. Ano yung una?
revelation gifts. Okay. Ano yung mga nasa revelation gifts? The word of wisdom, the word of knowledge, and the discerning of spirit. Discerning spirit is very, very important. Kasi ang sabi sa Biblia is, try every spirit. Itatry mo daw. Ibig sabihin, examinin mo lahat ng espiritu. Hindi naman yun ikay pupunta doon sa Mount Banahaw. Hindi yun, ha? Kundi, ano yung sinasabi ng tao? Saan ang source nun? Tatlo lang ang source natin, mga kapatid. Source of the enemy, evil source. Then, human spirit, kasi may spirit ang human, tama? Then, God's spirit. Tatlo yan. So, discerning of the spirit. Kung maalala ninyo yung Acts chapter 16, 16 to 18, ay makikita natin dito ang operation of the discerning of spirit. Acts 16, 16 to 18. Ganito ang sinasabi. Now it happened, as we went to prayer, there is a certain slave girl, possessed with the spirit of divination, meet us. Ito yung mga divination, ito yung mga nakikipag-usap, kung kanin-kanino, pinatatawag si ganito, yung mga namatay, ganyan-ganyan, baka merong hindi nasabing tagubilin, no? Hindi sila makapasok sa langit kasi naglalakad sila dito sa ibabaw ng mundo nito. They are unrest kasi merong unfinished business, no? May maraming sinasabing ganun. Okay. Ang sabi niya dito, now it happened as we went to prayer, there's a certain slave girl possessed with a spirit of divination met us, who brought her master much profit for fortune telling. Ano daw yun? Manghuhula yung slave girl. No? Nagsasabi na ikaw-ika, no? Makakakuha ka ng boyfriend mo, yung pagmulat ng mata mo sa yung unang-una yun ang magiging asawa mo. Di ba? May mga ganun subjective no? Panginoon, no? Kahit nga Kristiyano pambihira Lord, no? Desperate na. Kung sino ang unang papasok sa pintuan ng church na yan, yan ang mapangasawa. Di nagnanalangin siya. Pagpasok doon, meron silang membrong medyo may kapansanan, duling pagpasok na gano'n. Sabi niya kung sino daw yung unang papasok di ba? Yung papangasawa. Kita niya gano'n. Lord, wag ka naman magbiro. Mga subjective guidance. Alam mo, mga Kristiyano, may mga ganito pa rin Subjective guidance. No? Hindi alamin ko ano yung itap yung kanyang sarili sa Espiritu Santo ng Lord. No? Kung hahanap ka ng tawag dito, partner sa buhay, may criteria naman ng Panginoon. Una-una, dapat kapwa mo mananampalataya. Di ba? Don't be equally yoked to the non-believers. Dapat meron kayong tinatawag na common denominator. May, kumbaga regenerated person siya. Di pwedeng unregenerated. No? Kasi sabi nga, paano magsasama ang tubig at langis? Paano magsasama ang liwanag at dilim? No? So, yun yung mga bagay na ganoon. Okay. So, ano nangyari? Kaya nagpa-profit yung master? Kasi manghuhula. Hindi ko naman sinasabi, pag wala kayong hanap buhay, pumesto kayo doon sa may tabi ng simbahan, at may dala kayong crystal ball. Okay. So, sabi dito, this girl followed Paul. Sinusundan si Pablo. Followed Paul and us. Paul and Silas ito and cried out saying, ano sinasabi noong babae na yun? These men are the servant of the Most High who proclaim to us the way of the salvation. Yun Totoo naman yung sinasabi naman ng slave girl. Di ba? Yun naman talaga si Pablo. Kaya minsan yung Diablo, ganun, nag-agree talaga yan No? Okay. Kaya lamang, verse 18, ang sabi nito, and this she did for many days. Many days. Hindi ka agad na-discern ni Pablo Di ba? Many days. Kaya lang, but Paul greatly annoyed. No? Hindi na siya natutuwa. Hindi na siya, kasi nabebex na siya. No? Kumbaga naiinis na siya sa ginagawa ng slave girl na ito sa kanyang sinasabi. Ito yung mga lingkod ng Panginoon. Ito.
Naka-encounter ba kayo ng tao na ganun? Para sa ramplaka, na minsan yung unang sabi niya, okay lang. Pero pag tagal na tagal, naiinis ka na. No? Para na si Raulo. No? Yung puri ng puri sa iyo. Kaya minsan, ingatan nyo rin puri ng puri sa inyo, ha? Nakakatakot yun. Yung once, twice, that's fine. No? And give God the glory. Alam niyo kung bakit namatay si King Herod? Isa na sinabi doon sa Biblia. At sabi doon, namangha yung mga tao at ano yun, at sinabing, tinig ika ng Diyos ito. At ang sabi doon, maalala ninyo, and Herod did not give back the glory to God. Ibig sabihin, ingat, mga kapatid, the glory and honor, Diyos ang meron niyan. At huwag mong kukunin yan hanggat hindi ibinabalot sa iyo ni Lord ang mga bagay na yan. Na sabi doon, kinuha niya the glory and honor at ano yun, and God, in-strike niya si King Herod, namatay at kinain ng uod. Because that glory and honor belongs to God alone. Okay, so let's continue. So sabi, but Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit. So, sino sinabihan niya? Yung espiritong naroroon sa slave girl. No? Okay. At sabi niya dito, and this she said to, for many days, but Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out that very hour. So, ang in-address niya, yung spirit. So, yung tinatawag na discerning of spirit, nag-operate sa buhay ni Pablo. Kasi, hindi na tama. Yung sinasabi nito, merong katotohanan, yes, they are the servant of God. Kaya lamang minsan, ano yun? Paulit-ulit na. At nirebuke niya. At ito pa ang isang maganda dito. Sa account ni Jesus. Di ba? Sino yung nirebuke ni Jesus? Si Pedro. No? Kasi yung sinabi ni Pedro is not from God. Kasi ang sinabi doon ni Pedro, nasabi ng Panginoon, kasi sinasabi naman ng Panginoon kung ano mangyari sa kanya, ako ay ipapako sa krus, ganyan-ganyan. Hinarangan ni Pedro. Now, sa isang banda, kaya kinakalata rin discerning of spirit in Pedro's heart, yung pagmamahal niya sa Lord, ang tinatawag na basta lumukob sa kanya, sabihin nating naging sanhi kung bakit niya sinabi, no my Lord. Diba? Hindi ka kinakailangang mamatay. Kasi mahal niya ang Panginoon eh. It comes from a pure heart. Lamang, hindi nakita ni Pedro na yung kanyang sinasabi ay hindi na siya ang nagsasabi nun, kundi siya ay inspired ng kaaway. Hindi ka kinakailangan mong mamatay, Panginoon, etc., etc. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko na inilagay dito yung mga talata, no? Ang sabi niya, in-address niya, get behind me, Satan. Pero sino ang nagsalita? Si Pedro. Ang in-address ng Panginoon is the Spirit behind doon sa word ni Peter. Tandaan nyo ha, word ni Peter. No, hindi naman si Peter ay demon possessed. No, that word na sinabi niya doesn't come doon sa Diyos. Kaya sabi niya, get behind me, Satan. Wala kang tinatawag na business as far as I'm concerned. The same Peter also, no? Na ang sinabi niya doon, no? Si Pedro din ha, tandaan nyo, yung sinabi niya ng Panginoon nung sila ay nasa Philippi, sabi niya, sino ako sasabi nila? Ang sabi ng mga disciple, ikaw daw si Elisha na nabuhay na propeta. No, ikaw daw yun, no? Then Jesus turned sa kanila, sa inyo, sino ako?
Sabi, si Pedro sumagot doon, Panginoon, you are the Son of God. Ano ang sabi ng Panginoon? Hindi yan galing sa iyo, yan ay galing sa aking amang nasa langit. Tandaan nyo, the same vessel. Kaya kinakailangan maging sensitive tayo sa buhay natin. No? Bagamat in that particular time, wala pa yung pagdating ng Espiritu Santo sa buhay ng mga disipulo na ito o ng mga apostles na ito. Kasi ito yung time na nagwi-minister ang Panginoon. Pero nag-ooperate ang human spirit, ang demonic spirit, and the Spirit of God. So, we need the so-called the gift of discernment. Okay? Or discerning of spirit. Kaya ito mga kapatid, bakit kailangan ito sa church? Kailangan po yan. Desperate ang church sa ganyang klase ng tinatawag na wisdom because the church is under attack. Nagkakasama-sama tayo dito mga kapatid, pero the devil, the enemy, ay hindi natutulog to destroy the church. But we need that kind of gifts para to keep the church intact at magawa niya ang mandatong nagmula sa Diyos to go ye therefore and preach the gospel and make disciple. Kasi kung wala yan, alam nyo, kung titingnan natin yung mga history ng mga kulto, nanggaling sila sa totoong pananampalataya. Nanggaling sila doon. Lamang, hindi na ingatan nung tinatawag na nag-fasting ikang ganyan, may bumulong. Yung mga bulong-bulong na yan na ika, sabi doon. Nangyari yan sa isang, kung babasahin ninyo ang church history ng Iglesia ni Cristo. There is something na nagsabi kay Manalo na ikaw, ika, yung mga church na yan, hindi ika yan ng totoo, magtatayo tayo ng church o magtatayo ka ng church at sasabihin mo yan ng Iglesia ni Cristo. Tignan niyo, history yun. Ang public knowledge naman yan, makikita niyo. Ang tawag dito, Mormons. Si Angel Mormons, ganun din. Nagsalita. Yung isa na nasa kulungan ngayon, ganun din. Nagsalita. So, every thought life na natatanggap, especially ng mga leader, dapat susuriin siya ng salita ng Diyos and at the same time, kalakip ang discerning of Spirit. Importante po kasi yun. Para, mapanatili ang track na tinatahak ng isang iglesia na itinatag ng Panginoon, no? At nag-aantay sa kanyang muling pagbabalik. So yan muna ang ating tatalakayin ngayon, the gifts of the Spirit. Yung una, the revelation gifts. Ano yung nasa revelation gifts? The gift of wisdom, the gift of knowledge, and the discerning of a spirit.